Nalintikan si Kiko Barzaga dahil sa Facebook post na ito. May 2 dosenang Facebook posts na flinag ang Ethics Committee na siyang nagrekomenda ng 60-day suspension laban sa Cavite congressman. Sa 24 Facebook post, siyam ang pinoblish ni Barzaga bago pa siya maging kongresista. Nandyan yung mga pahayag na demeaning sa mga kababaihan na minsan ang pinuna ng Philippine Commission on Women. May pictures din si Barzaga na binabalanra ang limpak-limpak na salapi. Sabi ng Ethics Committee, ito raw ay ostentatious display of wealth na lumalabag sa prinsipyo ng serbisyo publiko. Umusbong yung tanong na bakit pinaparusahan si Barzaga para sa online posts na ipinaskil niya bago pa siya naging kongresista. Ang justification ng Ethics Committee, never binura ni Barzaga yung offensive content at hinayaang maging kakabit ito ng kanyang imahe bilang isang mambabatas. Ongoing misconduct daw ito hanggat hindi nadidelete. So 15 Facebook posts that were made noong kongresista na siya, may ilang allegedly nag-i-incite to sedition, gaya ng biro niyang sunugin ang batasang pambansa o biro na magdala ng airsoft gun sa protesta laban sa korupsyon. Sabi ng House, wala itong kakayahang magpasya kung may seditious behavior si Barzaga. Pero may kapangyarihan itong magdisiplina ng mga miyembro nito for disorderly behavior. Kasama rin sa pinuna ng komite ay ang Facebook post ni Barzaga mocking government institutions such as the Department of Justice and the Department of Public Works and Highways, and openly criticizing President Marcos, former Speaker Martin Romualdez, and Senate President Tito Soto. Admittedly, it raises a question, ang pagsasalita ba ni Barzaga laban sa gobyerno ay saklaw ng kanyang freedom of expression. Kaya bagamat may 249 lawmakers na bumoto para suspendihin si Barzaga, may 5 tumutol at 11 nag-abstain. Falling short of decorum does not remove constitutional protection. While I agree that us lawmakers are held to a higher degree of ethics and decorum, such should not work as to stifle free speech and debate. We have to draw a line between the genuine exercise of freedom of expression kumpara sa conduct unbecoming of an elected official. Uncommon para sa Kamara na parusahan ng isa sa mga miyembro nito. Although in recent years, sa ilalim ng Marcos administration, ay mas dumalas ang mga nasasampulan sa Kongreso. Si Arnie Teves in-expel noong 2023, si Pantaleon Alvarez na censure noong 2024. Kung hindi lang nag-resign si Zaldico, malamang ay umusad na rin ang reklamo laban sa kanya sa Ethics Committee. Silang lahat, pati na rin si Barzaga, ay naging political rivals ng administrasyon. Habang suspendido si Barzaga, wala siyang sweldo, bawal siyang gumamit ng kanyang opisina at ban siya sa mga hearings. I wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Ang utos ng Ethics Committee, burahin ni Barzaga ang mga malisyosong online posts. Kung hindi, Repetition of similar misconduct will result to a more severe disciplinary action. in so many words, that simply means expulsion. Si Barzaga na kaya ang susunod na sisipain sa Kamara? Ako po si Dwight De Leon. Para sa mga ganito pang diskusyon, mag-download po kayo ng Rappler app.